Hindi po ba ninyo ginamit yung kamakailan lang ay pagpapahayag ni Representative Saldico na ipinadaan niya sa kanyang mga video recordings? Wala pong saysay yung kanyang statement. Kung inyo pong susuriin yung Republic Act 6770, ito po yung charter ng Ombudsman. Sinasabi po na the Ombudsman and his deputies as the protectors of the people shall act promptly as complaints filed in any form or manner. Hindi po sinasabi rito, Mr. President, na kinakailangan nakanotaryo. Kasi baka mamaya peki na naman ang nakakuha niyang notaryo. Ito po hindi po letter. Hindi anonymous letter. Siya po ay nagpahayag sa kanyang mismong Facebook page. Hindi po ba ninyo naisip na baka pwede ninyong i-fact check naman? At yun nga no, mga kabayan, ano pong masasabi niyo po dito Dito po sa balita na kung saan po tinabagay ito pong si Senator Marcoleta ay humihiling dito po kay Vince Dizon na i-fact check. I-fact check po ito pong mga sinabi ni dating Congressman Saldico. Mga kabayan dapat po ma-fact check po yan di po ba? Kung totoo po ba yung mga sinabi dahil kasama po yan sa issue ng flood control, mga kabayan. At bago ka pa nga lamang sa akin channel, huwag mo nga kalimutang i-hit ang like at subscribe button para updated ka sa mga uploads ko araw-araw. Bago po natin puntahan si Senator Marcoleta, kung usapang fact check naman, mga kabayan, narito po, mga kabayan, si Attorney Rowena Guanzon, mga kabayan, ay pinapafact check po ito pong inabagay parang family tree na inalabas. Inilabas po ng mga loyalistang tanso, mga kabayan. Mantakin nyo, mga kabayan, naglabas po ito pong mga loyalistang tanso ng isang family tree na kung saan nagpapakita po, mga kabayan, na si Bongbong Marcos at si Bong Dasa ay magpinsan po in fourth degree. Mga kabayan, kumbaga, yung lolo, kumbaga, ang layo na po, mga kabayan, na magpinsan daw po sila in fourth degree, mga kabayan, Kaya daw po, hindi daw po malabo maging kamukha, maging kamukha ni Sandro Marcos, si Bong Dasa, mga kabayan. Kaya daw kung kamukha ni Charis, si Bong Dasa, mga kabayan, okay lang daw po kasi magpinsan daw po si Bongbong Marcos at si Bong Dasa in fourth degree, mga kabayan. Kumbaga yung mama mo at mama niya magpinsan na magpinsan, yung lolo magpinsan na magpinsan, yung mga magulang ng mga lolo magpinsan, ang layo talaga, mga kabayan. Pero pinipilit po nila, mga kabayan, para lang siyempre, siguro para hindi po mapahiya o wala na pong magtanong kung kasi, mga kabayan, lumabas po di po ba, naghamon po kasi si Sandro Marcos at sinasabi niyang hindi daw tunay na kapatid ni Amy Marcos itong si Bongbong Marcos na kanyang ama, mga kabayan. Kasi lumalabas, anak daw po si Amy ni Lacson, nung matandang Lacson, mga kabayan. Yun po yung tinabagay parang pinapalabas, mga kabayan. Ngayon, nag-back to you naman ngayon kay Charis, mga kabayan. Tingnan nyo naman yung resemblance, mga kabayan. Matching hawig, mga kabayan. Di po ba? Ang daming nagtatanong na sino ba dapat ang magpa-DNA test? Si Madam Amy Marcos ba? O si Charis, mga kabayan? May isa pong loyalistang tanso na naglabas ng family tree na nagpapakita na si Bong Dasa daw po at si Bongbong Marcos magpinsan na in fourth degree, mga kabayan. Sobrang layo na po, mga kabayan. Sobrang layo na magpinsan para lang hindi na pag-usapan na kung bakit kamukha ni Bong Dasa si Charis. Iwan na po natin yan sa kanila. Bahala na po sila dyan. Kung si Charis man
Ang totoong tatay niya na isibong dasa, wala na tayong pake, bahala na sila dyan, ha? Kung gusto nyo magpa-DNA test, magpa-DNA test kayo, bahala kayo sa mga buhay ninyo, ha? Ang sinasabi lang po natin dito, mahirap na po kasing magsabi yan. Pagkasabi ka ng ganyan, hindi mo alam, nababack to you ka ngayon, Charis, di ba? Babanatan mo ng ganyan si Madam Amy, di ba? Hindi mo alam yung tunay mong origin. Diba? Sino nakakaalam? Hindi natin alam. Basta, ang nangyayari, nagbaback to you sa kanya, yung sinabi niya po kay Madam Amy Marcos. Eto, mga kabayan, ha? Speaking of fact check, eto na, papasukin na po natin si Senator Marcoleta at ang kanyang pakisuyo naman, di ba? Dito kay Vince Dizon na amuyong na talaga ni Bongbong Marcos. Ito po, mga kabayan, panoorin po natin si Senator Marcoleta. Senator, pasok po. Nasabi yata ng ating secretary na ang DPWH po at saka ang ICI ay nagsama para magrekomenda po ng pagpapile ng plunder and other charges against former President Saldico and former Speaker Martin Romualdez sa opisina ng Ombudsman. At ang pinagbasihan po ninyo, kung tama po ang aking pagkakadinig, Mr. President, ay dalawang bagay. Yung 100 billion worth of government contracts secured by SunWest from 2016 to 2025 at saka yung statement po ni Orly Gutesa. Tama po ba yon, Mr. President? Tama po, Mr. President. Among others, pero tama ho kayo. Ngayon po, Mr. President, narinig ko rin po kanina na si Mr. Saldico ay meron ng warrant of arrest. Tama po. Bakit po si dating speaker wala pa? Wala pa hong kaso sa Sandigan Bayan, Mr. President. So, yung kay Saldico, ang pagkaalam ko ho, ito yung mga unang kasong ifinal ho sa kanya. Ang alam ko po, isa sa ginamit po na katibayan ng pagsasampa ng kaso ay sworn statement ni Orly Gutesa. Ang statement po ni Orly Gutesa sa aking pagkakatanda, Mr. President, meron pong tatlong pangalan. Ang natatandaan ko pong nabanggit doon. Una, yung pangalan ni Representative Eric Yap. Pangalawa, yung pangalan ng dating Representative Saldico at pangalan ng dating Speaker Martin Romualdez. Ang sabi po ng mga Amerikano, Mr. President, the sauce for the goose is the sauce for the gander. Bakit parang, ba't po hindi nagsabay? Yung kay case po ni Saldico po, ito po yung mga naunang kaso. If you remember po yung inspection ni Secretary Vince at kasama po si Governor Bons Dolor sa Mindoro. Ito po yung naging basehan po ng pag-file ho nila ng case. Final ho nila to sa Ombudsman September 29. So mas maaga po itong kasong to. So ito pong pangalawa, Mr. President, itong pinagsamang pagsusulong ng asunto ng DPW at ICI, kasama na po yung dalawa uli, Speaker Martin Romualdez at saka si Saldico. Ito po ay final po ng ICI sa Ombudsman. Andun na po sa Ombudsman ngayon. Yun nga po, kasama ang DPWH. Yes, kasama po. So inaasahan po ba ng DPWH na magkakaroon din po ng issuance ng warrant of arrest dahil isa po ang ginamit po ninyong dokumento ay yung salaysay nga ni Orly Gutesa? Kampante po si Secretary Dizon sa kanilang mga nakalap na ebidensya at maitiwala ho sila sa Ombudsman na magiging masino po sila sa pagtitingin ho dito sa mga ebidensya. Gusto ko rin pong paniwalaan yung sagot ninyo, Mr. President. Maraming salamat po. Thank you. Hindi po ba ninyo ginamit yung
kamakailan lang ay pagpapahayag ni Representative Saldico na ipinadaan niya sa kanyang mga video recordings. Well, Mr. President, una-una hindi ho yung sworn statement at sa video recording lang ho niya ginawa. So wala hong saysay ho yung kanyang sworn statement. Wala pong saysay yung kanyang statement, hindi pala siyang sworn. Sorry, Mr. President. Pero Mr. President, kung inyo pong susuriin yung Republic Act 6770, ito po yung charter ng Ombudsman. Kung tawagin po yung Ombudsman Act of 1989, dito po sa Section 13 ng batas na ito, Mr. President, sinasabi po na the Ombudsman and his deputies as the protectors of the people shall act promptly as complaints filed in any form or manner. Hindi po sinasabi rito, Mr. President, na kinakailangan nakanotaryo. Kasi baka mamaya peki na naman ang nakuha niyang notaryo. So kahit na walang notaryo, in any form or manner, sa ibang mga desisyon nga po o aksyon ng ng ombudsman, kahit na anonymous po yung letter pinapatos po ito po hindi po letter, hindi anonymous letter, siya po ay nagpahayag sa kanyang mismong Facebook page. Hindi po ba ninyo naisip na baka pwede nyo i-fact check naman? Baka may katotohanan naman. Hindi po natin sinasabing walang katotohanan o may katotohanan. Nasa sa inyo po kung mag-initiate po kayo ng evaluation sa kanyang mga paghahayag. Meron na po ba kayong nagawang ganong aksyon, Mr. President? Mr. President, Senator Marcoleta, ito po ay nasa discretion na po ng ombudsman at sila po ang meron pong kapangyarihan kung gugustuhin ho nilang imbestigahan o i-pursue itong ganitong mga statements. So, nasa kanila na ho yun. Alam nyo, Mr. President, nung isang araw lang nandyan ang ombudsman. Akalain yung nakalimutan kong itanong yun. Wala pa ho yung video. Wala pa ho yung video. Hindi po, maraming video na siya. Yung mga naunang video. Yung mga naunang video, siguro may 3 video na po. Kasi yung mga nilabas niya may pang-4, pang-5. Pero merong unang 3 na Kaya lang nung sabihin ninyo na magkaibigan naman kayo Nawala ngayon sa isip ko na itanong. Mr. President? Baka ano lang ho, baka di lang ho kayo nag-almusal o Siguro nga po, dahil sa maaga ho gutom kasi, siguro, maaga ho yun